Magandang araw mga bata! Para sa ating unang araw, pagkain bilang pangunahing pangangailangan. Ano ang nakikita ninyo sa mga larawan? Alin dito ang dapat ninyong kainin? Bakit? Mga bata, araw-araw tayo ay kumakain. Pero naisip ba ninyo kung bakit kailangan nating kumain? Lahat ba ng pagkain ay mabuti sa ating katawan? Ngayon, aalamin natin kung alin ang masustansya at di masustansyang pagkain. Ano ang pangunahing pangangailangan? Ang pangunahing pangangailangan ay mga bagay na kailangan ng tao upang mabuhay. Ang pagkain ay isang pangunahing pangangailangan ng isang tao. Hindi tayo mabubuhay kung walang pagkain. Ngunit, hindi lahat ng pagkain ay nakabubuti sa ating katawan. May masustansya at hindi masustansyang pagkain. Ano ang masustansyang pagkain? Ito ang mga pagkaing nakakatulong sa paglaki at pagiging malusog. Halimbawa, mga gulay at mga prutas, mga karne at mga isda, mga gatas at mga itlog. Ano ang di masustansyang pagkain? Halimbawa, mga chichirya at mga candy, mga soft drinks at mga instant noodles, mga fast food at mga energy drinks. Basahin natin. Si Lito at ang kanyang pagkain. Si Lito ay isang batang mahilig sa chichirya at candy. Araw-araw, iyon ang kanyang kinakain. Isang araw, siya ay nanghina at nagkasakit. Sinabi ng kanyang nanay na kailangan niyang kumain ng gulay at prutas. Simula noon, kumain na si Lito ng masustansyang pagkain. Siya ay naging malakas at masigla muli. Sino ang batang nasa kwento? Ano ang paboritong kainin ni Lito? Ano ang nangyari sa kaniya? Ano ang sinabi ng kanyang nanay? Ano ang nangyari matapos siyang kumain ng masustansyang pagkain? Masustansya o hindi? Sabihin ko ang mga sumusunod na pagkain ay masustansya o hindi.
Ang pagkain ay isang pangunahing pangangailangan ng tao. Dapat tayong pumili ng masustansyang pagkain upang maging malakas at malusog. Iwasan ang labis na pagkain ng di masustansya. Gawin natin. Piliin ang tamang sagot. Ano ang kailangan ng tao upang mabuhay? Alin ang masustansya? Alin ang di masustansya? Ano ang naidudulot ng masustansyang pagkain? Bakit mahalagang kumain ng masustansyang pagkain? Gawin natin. Gumuhit ng tig-tatlong masustansya at di masustansyang pagkain. Ikalawang araw, kasuotan ayon sa panahon at gamit. Ano ang napapansin ninyo sa mga larawan? Kailan natin ginagamit ang mga ito? Pare-pareho ba ang ating sinusuot araw-araw? Mga bata, araw-araw tayong nagsusuot ng damit. Pero napapansin ba ninyo na iba-iba ang ating kasuotan depende sa panahon o sa pupuntahan natin? Ngayon, aalamin natin kung paano pumili ng tamang kasuotan at kung bakit mahalaga ito sa ating buhay. Kasuotan bilang pangunahing pangangailangan. Ang kasuotan ay isa sa mga pangunahing pangangailangan ng tao maliban sa pagkain. Ito ay nagsisilbing proteksyon ng ating katawan. Nagbibigay ng ginhawa. Maging maayos ang ating anyo. Kasuotan ayon sa panahon. Kung mainit na panahon, magsuot ng maninipis at preskong damit. Katulad ng sando at shorts. Kung malamig na panahon, magsuot ng makapal na mga damit. Katulad ng jacket, sweater, at pajama. Kung maulan na panahon, magsuot ng proteksyon laban sa ulan. Katulad ng kapote o payong, jacket at bota. Kasuotan ayon sa gamit. Pampaaralan, magsuot ng uniforme. Pampalakasan, magsuot ng jersey at rubber shoes. Pambahay, magsuot ng komportableng damit. Pag may okasyon, magsuot ng magarang pagpapahalaga sa kasuotan.
Panatilihing malinis ang damit. Ingatan at ayusin ang kasuotan. Pumili ng angkop sa panahon at gawain. Sagutin mo. Sagutin ang mga sumusunod na tanong batay sa iyong kaalaman. Bakit hindi dapat magsuot ng makapal kapag mainit? Ano ang mangyayari kung wala kang payong sa ulan? Bakit mahalaga ang uniforme sa paaralan? Kailan ka magsusuot ng jacket? Paano mo iingatan ang iyong damit? Ang kasuotan ay isang pangunahing pangangailangan ng tao. Dapat tayong magsuot ng angkop na damit ayon sa panahon at gawain upang maging komportable at protektado ang ating katawan. Gawin natin. Piliin ang tamang sagot. Ano ang isinusuot kapag malamig? Ano ang gamit kapag umuulan? Ano ang isinusuot sa paaralan? Ano ang dapat isuot kapag mainit? Bakit mahalaga ang kasuotan? Gawin natin. Pagtambalin ang halay A at hanay B. Ikatlong araw, kahalagahan ng tirahan. Ano ang nakikita ninyo? Saan kayo nakatira? Aling bahay ang inyong pipiliin? Bakit? Mga bata, lahat tayo ay may tirahan. Ito ang ating tahanan kung saan tayo natutulog, kumakain, at ligtas na naninirahan. Pero alam ba ninyo kung bakit mahalaga ang tirahan? At ano ang maaari nating gawin upang mapanatili itong maayos? Ano ang tirahan? Ang tirahan ay lugar kung saan nakatira ang tao. Ito ay maaaring isang bahay kubo o isang bahay na bato. Maaaring sa apartment o sa condominium. At maaaring sa modernong bahay. Kahalagahan ng tirahan. Ang tirahan ay mahalaga dahil nagbibigay proteksyon laban sa init, ulan at panganib. Lugar ng pahingahan at tulugan. Lugar kung saan kasama natin ang ating pamilya.
Pangangalaga ng tirahan. Upang manatiling maayos ang ating tirahan, maglinis araw-araw. Itapon ang basura sa tamang lugar. Ayusin ang mga gamit. Alagaan ang mga bahagi ng bahay. Basahin natin. Ang masipag na bata. Si Ben ay isang batang masipag. Araw-araw, tinutulungan niya ang kanyang nanay sa paglilinis ng bahay. Inililigpit niya ang kanyang mga laruan at itinatapon ang basura sa tamang lugar. Isang araw, dumalaw ang kanilang kapitbahay at napansin ang kanilang malinis na tahanan. Pinuri si Ben dahil sa kanyang kasipagan. Dahil dito, naging masaya at maayos ang kanilang tirahan. Sino ang batang nasa kwento? Ano ang ginagawa niya araw-araw? Sino ang kanyang tinutulungan? Ano ang napansin ng kapitbahay? Bakit mahalaga ang pagtulong sa bahay? Ang tirahan ay isang pangunahing pangangailangan ng tao. Mahalaga ito dahil nagbibigay ito ng proteksyon at tirahan sa pamilya. Dapat tayong tumulong sa pangangalaga nito upang manatiling malinis at maayos. Gawin natin. Lagyan ng check kung ang pahayag ay wasto at X kung hindi. Gawin natin. Iguhit ang inyong bahay at sumulat ng 3 paraan upang mapangalagaan ito. Ika-4 na araw, pangangailangang espiritual. Ano ang ginagawa ng mga tao sa larawan? Ginagawa mo rin ba ito? Kailan? Ano ang nararamdaman mo kapag nagdarasal? Mga bata, bukod sa pagkain, kasuotan at tirahan, may isa pa tayong pangangailangan. Ito ay ang ating espiritual na pangangailangan. Ito ay tumutulong sa atin upang maging mabuti, magalang at mapalapit sa dakilang lumikha. Ano ang pangangailangang espiritual?
Ito ay pangangailangan ng ating puso at isipan upang maging mabuti at magkaroon ng pananampalataya. Mga gawaing nakatutugon sa espiritual na pangangailangan. Una, ang pagdarasal, pagsisimba o pagsamba, paggawa ng mabuti sa ating kapwa, paggalang sa magulang at nakatatanda, kahalagahan ng pananalangin. Nagpapasalamat tayo sa dakilang lumikha. Humihingi ng gabay at proteksyon. Nagbibigay ng kapayapaan sa puso. Basahin natin. Ang batang madasalin. Si Mia ay isang batang mahilig magdasal. Bago kumain, bago matulog, at bago pumasok sa paaralan ay nagdarasal siya. Isang araw, siya ay natakot dahil sa malakas na ulan. Ngunit nagdasal siya at humingi ng lakas ng loob. Naging kalmado siya at hindi na natakot. Dahil sa kanyang pananampalataya, naging mabait at masayahin si Mia. Sino ang bata sa kwento? Tuwing kailan siya nagdarasal? Ano ang nangyari nang umulan ng malakas? Ano ang ginawa niya? Ano ang naidulot ng pagdarasal sa kanya? Sagutin mo. Sagutin ang mga sumusunod na tanong batay sa iyong kaalaman. Bakit mahalaga ang pagdarasal? Ano ang nararamdaman mo kapag nagdarasal? Bakit dapat gumawa ng mabuti? Ano ang ibig sabihin ng paggalang sa lumikha? Paano mo maipapakita ang pananampalataya? Ang pangangailangang espiritual ay mahalaga upang maging mabuti at mapalapit sa dakilang lumikha. Naipapakita ito sa pamamagitan ng pagdarasal, paggawa ng mabuti, at paggalang. Gawin natin. Piliin ang tamang sagot. Ano ang ginagawa bago kumain? Alin ang gawaing espiritual? Ano ang naidudulot ng pananalangin?
Ano ang ibig sabihin ng takot sa lumikha? Sino ang dapat igalang? Gawin natin. Iguhit ang buong puso kung ang pahayag ay wasto at biyak na puso kung hindi. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang makabansa. Paalam!